At sino ka, Santiago, para magpasya sa buhay ni Maria Clara, ha? Na hindi ka nagsasangguni sa akin? Paumanin po, Padre. Iniisip ko po kasi yung kalusugan ng anak ko eh. Kaya nais ko po muna siyang magbakasyon sa Santiago. Oo. Doon sa bayan ng kanyang nobyo. Para saan? Para mas lalo silang magkalapit ni Crisostomo Ibarra. Nasaan na nga pala yan, ha? Nasaan yung lalaking yan? Huwag mo sabihin sa akin, nagpunta na rin siya sa San Diego. Andito pa po siya sa Maynila. Ang sabi po niya sa akin ay marami pa po siyang aasikasuhin dito. Kaya po ang lakas ng loob ko na pagbakasyonin mo ng anak ko sa San Diego. Muy bien, muy bien. Alam mo kung nag-iisip ka rin, Tiago. Ngunit, Padre, nasubaybayan ko po ang paglaki ni Crisostomo. Mabait po siyang bata. Kaya, pakiusap po, huwag niyo na po sana siyang idamay sa galit niyo sa kanyang ama. At isa pa po, mahal na mahal po siya ng inaanak ninyo. At ayoko pong masaktan ng damdamin ni Maria Clara. Mas lalo lang siyang masasaktan kung magkakatuluyan sila. Bienvenidas. Buenas noches, madre. Clarita? Buenas noches, madre. Perdóname, oh Diyos. Ngunit bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Alam ko namang hindi ka tonto, Santiago. Alam mo rin namang isang pagpapatiwakal lang kung itutuloy mo ang kasunduan. Naunawa ko po, Padre. Pero malinaw po sa akin nasaan sa Biblia na hindi puro pasanin ng anak yung anumang kasalanan ng kanyang ama. Ay, karamba! No me importa. Alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa iyong kabuhayan kapag pati ikaw ay kumalaban sa akin. Hindi mo naman siguro na naisin na mangyari sa iyong nangyari sa ni Ibarra. Si. Nag-iisip ka, Santiago. Pero nagbibigyan na rin kita. Lalo na't alam kong umaasa rin si Maria Clara na makapagbabakasyon siya sa San Diego. Payag ko kayo? Oo. Dahil sinabi mo na wala doon si Ibarra. May sapat ka ng babala, Santiago. Huwag ka nang gagawa pa ng kung anong kahangalan. Basta't lagi ka lang susunod sa akin, hindi ko kayo pababayaan ni Maria Clara. Lalong-lalo na kung ikaw nga ay magiging masunurin. De verdad, Victoria? Uuwi ka rin ng San Diego? Pumayag ng papa ko
Kakatanggap ko lamang ng telegrama niya, kung kaya tamang-tama ang pagbabalik niyo dito. Con cuidado, por favor. Kung ganun ay makakasama ka sa aming pag-uwi ni Maria. Sí, eso es correcto, tia. Muy bien. Mas marami, mas masaya. At mas ligtas. Bueno, bababa muna ako, kakausapin ko ang kutsero para mababa ng ating mga kagamitan. Sí, tía. Victoria, ano na nangyari sa aking pakiusap? Nahanap na ba yung estrangherang babae na pumasok kamakailan sa aking silid? Hindi na siya nakita pang muli ng mga utusan. Maria, kalimutan mo na siya. Marahil ay hindi na natin matatagpuan ang babae ngayon. Ano yun? Wala po. Tap-tap. Isa lang. Ako ba dapat grupo-grupo sila? Madalas nga marami silang magkakasama. Lumilipad dyan sa mga puno. Ang ganda. Madalang na lang kasi yan sa amin. Karaniwan ng mga alitap-tap dito. Lalo na't sa mga masusukal na lugar. Amigo, malapit na tayong pumasok sa peligrosong daan na madalas pinagtatambangan ng mga tulisanes. Kaya binibining, Clay, simulan mo na magdasal upang may ligtas ang ating paglalakbay. Yan kung ay didinggin ng Diyos ang dasal ng isang bruha. Zero. Tama na kayo. Mas pala mga ako'y naririnig ko na ang tungkol dyan sa mga tulisanes na yan. Na silang araw ay nangaharang at nanloloob ng mga tao. Ngunit wala pa naman ako nakikilala na nagpapatotoo nito. Amigo, may isang prayer silang hinarangan noon at ito ay kanilang sinaktan. Praile naman pala. Eh baka masama yung praile na yun kaya siya sinaktan. Sus Marios, babae. Hindi ka ba talaga tinuturuan ng iyong ina na gumalang sa mga prayle? Hoy, huwag mong madamay-dami ditong nanay ko. Baka gusto mo masama kayo. Tama na nga yan at manahimik na kayo. Dahil kung totoo nga ang sinasabi ni Fidel ukol dyan sa mga tulisanes na yan, ay tiyak na maharang tayo dahil maiingay kayo.